Ka-Express, isang malaking development ang yumanig sa Gilas Pilipinas camp matapos makumpirma na ang Koshigaya Alphas ay nagbigay na ng go signal para kay Kai Sotto na maglaro sa second window ng FIBA qualifiers. Ito ay malinaw na good sign para sa ating national team dahil ibig sabihin, sa side ng kanyang mother club, wala nang hadlang para isuot ni Kai ang Gilas jersey laban sa mga matitinding kalaban gaya ng New Zealand All Blacks. Sa papel, malaking boost ito sa frontline ng Gilas. Ang presensya ni Kai bilang 7'3 rim protector at floor spacer ay critical laban sa physical at structured system ng New Zealand. Ang kanyang height advantage, shot blocking instincts at improved perimeter shooting ay maaaring maging X-factor sa defensive matchups at half-court execution ng Gilas. Pero hindi pa rin totally closed ang usapan. Ayon sa mga ulat, nananatiling may posibilidad na makakakuha si Kai ng short-term NBA contract ngayong linggo o sa susunod na linggo. At dito pumapasok ang mas malaking variable, ang kanyang management team na East West Private. Kahit may clearance na mula sa Koshigaya Alphas, ang final decision kung lalaro siya o hindi ay nakasalalay pa rin sa strategic call ng kanyang handlers. Kung sakaling dumating ang NBA opportunity, maaring 10-day contract o short-term deal, natural na magiging priority ang pag-preserve ng kanyang kondisyon. Ang NBA window ay napaka-sensitibo sa timing. Isang minor injury o fatigue issue ay maaaring makaapekto sa evolution ng teams na nagmo-monitor sa kanya. Kaya kahit may go signal na mula sa Japan, posible pa rin ma-hold ang kanyang participation depende sa development sa NBA front. Sa perspective ng Gilas, ang sitwasyon ay encouraging pero fluid. Kung makakapaglaro si Kai, malaking psychological at tactical boost ito laban sa Tall Blacks. Pero kung may biglang NBA signing, maaring mag-adjust muli ang coaching staff sa rotation at defensive schemes. At sa mas malawak na larawan, ang pangyayaring ito ay nagpapakita na si Kai ay nasa critical crossroads ng kanyang career. May green light na siya para sa national duty, pero may kumakatok din global opportunity sa pintuan. So sa ngayon, malinaw ang isang bagay. Handa na si Kai maglaro, pero ang final call ay nasa management. Isang malaking good news ang dumating para sa Gilas Pilipinas matapos makumpirma na ang Koshigaya Alphas ay nagbigay na ng go signal para kay Kai na maglaro sa second window ng FIBA qualifiers. So ibig sabihin, sa side ng kanyang Japanese club team, wala nang hadlang para makasama siya sa national squad. Ito ay malinaw na positive development lalo na't haharap ang Gilas sa physical at discipline na kupunan ng New Zealand All Blacks. At para sa mga fans, ito ang hinihintay na balita. Sa papel, malaking boost ang presensya ni Kai sa frontline. Bilang 7'3 center na may rim protection, rebounding presence at improved perimeter touch, siya ang natural anchor sa loob. Laban sa Tall Blacks na kilala sa structured offense at strong interior play, mahalaga ang may legit shot blocker at paint defender ang Pilipinas. Hindi lang sa depensa kundi pati sa spacing sa opensa kung saan kaya niyang mag-stretch ng floor at magbigay ng passing option sa high post. Pero habang tila malinaw na ang landas patungo sa Gilas duty, may isa pang twist na hindi pwedeng baliwalain, ang posibilidad ng short-term NBA contract. Ayon sa mga ulat, may chance si Kai na makakuha ng NBA opportunity ngayong linggo o sa susunod na linggo. At kung mangyari ito, maaring magbago ang lahat ng plano. Dito pumapasok ang mas sensitibong bahagi ng usapan. Kahit may clearance na mula sa Koshigaya, ang final decision ay nasa kamay pa rin ng kanyang management team na East West Private. Kung may active NBA negotiations, natural na magiging priority nila ang pag-preserve ng kanyang kondisyon. Ang NBA environment ay mas mabilis, mas physical at mas demanding kaysa international games. Isang minor injury o pagod lang ay maaaring makaapekto sa evolution ng mga NBA teams na nagmamonitor kay Kai. Kaya ngayon, nasa interesting crossroads siya. Sa isang banda, may green light na siya para magsuot ng Gilas jersey at tumulong sa qualifiers. Sa kabilang banda naman, may global opportunity na maaaring magbukas ng mas malaking pinto sa kanyang professional career. Para sa Gilas coaching staff, encouraging ang go signal mula Japan, pero nananatiling fluid ang sitwasyon. Kailangan pa rin nilang maghanda ng contingency plan kung sakaling magkaroon ng last-minute NBA development. Well, sa ngayon, ang malinaw lang, wala nang hadlang mula sa club team, si Kai ay available, pero ang huling desisyon
ay kung siya ba ay tuluyang sasabak sa second window ay nakadepende sa mas malaking larawan ng kanyang NBA aspirations. Ang susunod na mga araw ang magdidikta kung alin ang mauuna, ang Gilas Battle ba o ang NBA breakthrough. Habang nagdiwang ang mga fans sa balitang may go signal na mula sa kanyang mother team sa Japan, mas lalong naging intriguing na ang sitwasyon ni Kai dahil sa patuloy na usap-usapan tungkol sa posibilidad ng short-term NBA contract. At dito na nagsisimula ang mas malalim na analysis kung dumating ang NBA offer sa mismong linggo ng FIBA window, ano ang mas practical na desisyon. Unang-una, kailangan nating intindihin ang value ng isang short-term NBA deal. Kahit 10-day contract lang ito o rest of season signing, malaking bagay yon sa career trajectory ni Kai. Ang NBA exposure ay hindi lang tungkol sa playing time, ito ay tungkol sa evaluation, networking at pagiging bahagi ng elite basketball ecosystem. Kahit limited minutes, ang pagiging officially signed sa NBA ay isang malaking stamp ng validation. Kung sakaling may konkretong offer, natural na magiging priority ito ng kanyang management team. Sa professional sports, timing is everything. Ang ganitong opportunity ay hindi palaging dumarating at minsan once-in-a-lifetime window ito. Kaya kung may serious negotiation na ongoing, logical na i-minimize ang injury risk at pagod bago pumasok sa NBA environment. Sa kabilang banda, hindi rin maliit ang stakes para sa Gilas. Ang laban kontra New Zealand All Blacks ay bahagi sa standings at momentum ng national team. Ang presensya ni Kai ay hindi lang technical boost, psychological boost din ito sa buong lineup. Kapag nasa loob siya, mas confident ang mga guards sa penetration dahil may safety net sa ilalim. Mas aggressive ang depensa dahil may rim protector sa loob. Pero kailangan ding maging realistic, ang FIBA window ay intense at physical. Ang Tall Blacks ay kilala sa solid screening action, stronger anterior play, at physicality sa ilalim. Ang ganitong klaseng laro ay may inherent injury risk. Para sa isang player na nasa verge ng NBA signing, bawat galaw at bawat landing ay mahalaga. Sa strategic standpoint, maaring timbangin ng management ang dalawang bagay, short-term national duty versus long-term career investment. Hindi ito simpleng patriotism issue, ito ay career management decision. Kung walang immediate NBA deal, malaki ang chance na maglaro si Kai para sa Gilas, pero kung may contract na nasa final stages, posibleng magbago ang direksyon. Ang maganda sa sitwasyon ngayon, malinaw na wala ng hadlang mula sa kanyang Japanese club at ang tanging variable na lang ay ang NBA factor. At habang wala pang official announcement, mananatiling suspense ang usaping ito. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.